Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir sa Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Hinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, pinahabagan ninyo ang puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang inilihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay,
Sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin, yaong iyong kautosan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy pa rin nagnilay sa pangkaraniwang araw at pangkaraniwang buhay ni Jesus sa misyon na kanyang hinaharap sa mundong ito. Ang paglalakbay at pagpapagaling sa mga taong may sakit. Sa bawat misyon at bawat Kristiyano, may kakayanang tugunan ng isang tao ang tawag ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang atin pong mabuting balita ay nagsisilbing paalala kung paano tayo magiging matapat sa ating misyon. Pagkatapos ng 12, tuparin ang misyong
pagpakilala sa tao tungkol sa paghahari ng Diyos, bumalik ang apostol kay Jesus. At ibinalita ang kanilang mga ginawa sa mga nayon at sa bayan ng Israel. Pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay, mahabang pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos, ay inutusan din sila ni Jesus na magpahinga at pumunta sa ilang napuok at sila'y namahinga. Ito ang katunayan na kahit ang mga apostol ni Jesus ay namahinga at kinailangang makapag-ipon ng lakas, sila din po ay napagod. Sa panahon ngayon na tayo din ay maraming pinagdadaanan sa buhay. Maraming hinaharap sa buhay, problema sa trabaho, problema sa pera, at problema sa lahat ng kung anong kailangan natin sa buhay. Para bagang masasabi nating tayo ay pagod na. Tayo ay pagod na magsuot ng ating mga face mask. Tayo ay pagod na mag-stay at home. Pagod na sa pag-iisip kung ano ang kailangang sa pang-araw-araw sapagkat tayo ay humaharap sa pandemyang ito. Tayo ay inaasahan ng Diyos. Tayo ay sinasabihan ni Jesus na mamahinga sa kanyang bisig. Maglaan tayo ng panahon upang bigyan natin ng panahon ang Diyos, upang mabigyan din tayo ng lakas sa pamamagitan ng kanyang presensya, sa pamamagitan ng mapagmahal niyang mga kamay. Ngunit ito ang paalala din sa atin na pagkatapos nating mamahinga, ipagpatuloy natin ang ating buhay. Ang buhay pagsunod sa Diyos. Di ba ganun din ang ginawa ng mga apostol? Pagkatapos na sila'y umalis at namahinga, still nakita pa rin sila ng napakaraming tao na pumunta sa ilang na lugar. At sinundan pa rin sila ng mga taong ito. Pagkatapos nila mamahinga, hindi lamang sila tumigil doon. Hindi sila tumigil sa pamamahinga lamang. Nagpatuloy sila sa buhay. Tayo rin inaasahan ng Diyos at sinasabihan, mamahinga din tayo. Kaya nga may kasabihan tayo, rest if you must, but never quit. Rest if you must, but never quit. Ganon din ang inaasahan sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay para bagang punong-puno na, inaasahan ng Diyos na pumunta din tayo sa ilang napuok. Sa isang matahimik na lugar upang makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay, at makapag-ipon ulit ng lakas para harapin ang panibagong buhay. Kaya nga, pagkatapos mamahinga ng mga apostol at ni Jesus, nagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Nang makita sila ni Jesus, yung mga taong napakarami na sumusunod sa kanila, hindi pa rin maiwasan ni Jesus ang pagiging mawain sa napakaraming tao na tila para silang mga tupang walang pastol. At sila'y kaniyang tinuruan at gumawa rin ng mga kababalaghan. Ang mahalagang pagtutuunan ng pansin ay ang tungkulin ng isang taong may misyon. Kaya tayo tinatawag ng Diyos na bilang kanyang kawan na nakikinig sa tinig ng kanyang anak. Tayo'y maging mga pastol upang tugunan ang mga pisikal at espiritual na pangailangan ng mga tao. Pagkatapos mamahinga, ay nagtrabaho muli, naglingkod muli si Jesus at ang kanyang mga apostol. Hindi masama ang mamahinga, hindi masama ang tumigil. Ang mahalaga ay pagkatapos mo mamahinga,
ituloy ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga kanina, rest if you must, but never quit. Katulad ni Jesus at ang mga apostol na mahinga, ngunit hindi tumigil sa paggawa ng kabutihan. Katulad ni Jesus, naway mahabag tayo at magmalasakit na ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos na dulot ay pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Tularan nawa natin si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating lahat. Tayo rin, yan ang ating misyon. Ang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa, na ipaghayag ang paghahari ng Diyos. Katulad ni Haring Solomon sa unang pagbasa, na ang hiling lang sa ating Panginoon ay karunungan sa pamumuno ng Israel upang makapasya siya ng malinaw at mabuti para sa mabuting kapakanan ng tao. Sa halip na humangad na yumaman at maging mas komportable ang kanyang buhay. Katulad, sabi ko nga, katulad ni Haring Solomon, ano ba ang hiningi sa atin? Ang hiningi sa atin ay maglingkod lamang. Ang hinihingi sa atin ay ipahayag ang paghari ng Diyos. Hindi na humangad si Haring Solomon ng kung anuman kayamanan. Ang hinangad lamang niya na siya ay maging tapat sa kanyang paglilingkod. Sa huli, huwag nating kalimutan ang sinasabing ilang napuok, na kung saan pahalagahan natin ang buhay panalangin upang idulog natin sa Panginoon na sa kabila ng lahat ng nangyayari at mga mangyayari, matupad pa rin natin ang kanyang dakilang kalooban. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kapag tayo ay napapagod na, kapag tayo ay punong-puno na, lumapit tayo sa Kanya. Pumunta tayo sa ilang napook, sa isang matahimik na lugar upang magdasal, manalangin, at mag-ipon ng lakas at ipagpatuloy ang ating buhay, ang buhay pagmimisyon. Ang misyon na ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ang misyon na ipadama sa lahat ang pagmamahal at presensya ng Diyos. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mulat sa pangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumapit tayo sa Ama na mapagkumbabang panalangin. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumaligod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. O Diyos, amang lumikha, nakikiusap po kaming mga makasalanan, tanggapin po ang pagsisisi bilang handog, ang kami matutusok sa inyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may parinindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Banal na Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni Santa Agata, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sumasalangit ka, sanggaling mo, mapasa amin, kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, pangalan ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nagilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at wag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan
ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo ng Diyos, daigdig niya'y tigil kabanalan. Bagong umaga, sumikat, nawawin ang takot at kaba. Diyos naming Ama, naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot po nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na, makitaglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.